Update po muna tayo mula dyan sa may bahagi ng Saudi Arabia. Kasama ho natin ang nagsisilbing Consul General ng Philippine Consulate General sa may Jeddah, Saudi Arabia, si Consul Romel Romato. Kaugnay pa rin po ito doon ho sa nagpapatuloy ho na pilgrimage. Ongoing daw ho kasi magkakabombo yun pong tinatawag na lesser pilgrimage, itong Umrah. At ngayon po yung Ramadan season, inaasahan na rin pong matatapos ho ito by March 19 o kung hindi man by March 20 ngayong linggo. So mga 2 araw na lamang. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Consul. And welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Network News. Nababanggit po ninyo before yung ating interview na may mga pulong ho kayo, meeting ho kayo, kasama ho ang National Commission for Muslim Filipinos at yung mga Pinoy na nagtungo ho dyan para ho dito sa pilgrimage. Kamusta po ang pulong? Kamusta ho ang mga services ho ng embahada para ho sa kanila? Lalo ko pagka meron pong mga Pinoy na nagtutungo ho sa inyo, nagpapatulong, kaugnay po nung kanilang pagkaka-stranded, kung meron man, dyan sa may Saudi, after po ng giyera nga, dyan sa may Middle East. Consul, sir. Dito sa Jeddah, Ramadan season po dito ngayon at ito yung panahon na kung saan marami pong pumupunta rito sa holy places ng Saudi Arabia, sa Makkah at Medina, na nagsasagawa ng Umrah pilgrimage. And I believe thousands of Filipino pilgrims are joining this month's pilgrimage sa last days of Ramadan. So we are also monitoring that through our Office of Hajj Attaché. Yun po yung sa NCMF. So ang ano natin dyan is baka mayroong mga posibilidad na mas stranded po sila. Yung iba na stranded na initially pero nagawa ng paraan naman po ng ating team at natuloy naman po sila doon sa holy places. Ang issue ngayon ay yung kanilang pagbalik. I hope magkaroon ng normalization or magkaroon ng resumption of many flights to allow them to return to their homes in the Philippines. So far po, 100% in operation. Full operation po tayo. Walang disruption sa ating operations dito, consular or otherwise. Ang ating mga partner agencies dito tulad ng MWO, OWA, pati ang Office of Hajj Attaché, SSS, and rin sa Riyadh din. Marami tayong mga ahensya ng gobyerno na represented doon. Talagang fully functioning po. Pero kung halimbawa, meron pang mga Pinoy na gustong humabol papunta ho dyan, lalo na kung may available pa rin pong flights from the Philippines papunta po ng Saudi Arabia, ano pong advice ho ninyo sa kanila, Consul? Ang advice po natin kasi kanya-kanyang arrangements po yung isinagawa nila. Itong Umrah pilgrimage is hindi katulad ng Hajj na naka-centralized through NCMF. Ang Umrah pilgrimage po ay personal and private arrangements yung isinagawa ng ating mga kababayan. So ang ating pong advice sa kanila ay i-monitor po yung kanilang airlines kasi ang nagbibigay ng advisory or advice kung matutuloy or makakancel ba yung kanilang mga flights ay yung mismong airline po. So they have to coordinate with their airlines. I believe some of the airlines have been sending email messages to their passengers. So yun po, doon po nakasalalay kung makakatuloy po sila o hindi. So far, may mga flight cancellations po dito. Yung sa Cebu Pacific and the Philippine Airlines, passengers have been affected. And yung iba ay gumawa ng ibang paraan. Like for example, kumuha ng iba pang booking na ang mga hindi na cancel ang flights para matuloy po sa Saudi. Pero as of now, Consul, yung nababanggit niyo kanina, may mga stranded. Officially, stranded pilgrim po ang mga to, Consul? So far, wala tayong masasabing na stranded dahil yung initially mayroong 30 sa Riyadh. Na-delay lang yung kanilang connecting flight or na-cancel yung kanilang connecting flight from Riyadh to Medina ay nagawan po ng paraan ng mga passengers na yon. They rebooked their domestic flights here at natuloy po sila sa Medina. So sa ngayon, wala po kaming naitalang masasabi nating stranded as of today. Okay. Bombo Ever, with your questions kay Consul. Alright. Follow-up lamang po, Consul, kailan po ba yung expected na uwi po nila kung base po dun sa regular schedule ng Ramadan season sa Middle East? Hindi naman po ba ito apektado? We are expecting Ramadan to end on the 20th sa 20 ng Marso. So ang ano natin po ay magsisimula na po silang magsiuwian pagkatapos po ng March 20, pagkatapos ng Eid al-Fitr dito sa Saudi Arabia at dyan sa Pilipinas. So we anticipate the remainder of this month, last week of March and first week of April po, yun po yung pauwi yung ating mga pilgrims po from the Holy Land, the holy places here in Saudi Arabia.
Okay. The last time po na nakausap namin ang National Commission on Muslim Filipinos, sabi po nila nagkakaroon po ng regular communication with the embassy at sa Department of Foreign Affairs para ma-monitor po yung sitwasyon ng mga pilgrim, lalo po yung mga inabutan na ng flight cancellations. Kumusta po yung coordination sa inyo po ng Muslim Commission? Ayun po. We are coordinating with NCMF. They have their Hajj attaché here in our consulate. And yun po, nagbibigay po tayo ng mga advisory, dalawang advisory na po na ilabas ng ating consulate at ng ating Hajj attaché para po magbigay ng guidance doon sa mga gustong pumunta rito during the last 10 days of Ramadan. Very crucial yung time na yon kasi yun yung period ng Ramadan Umrah. So, ang ano natin is bigyan sila ng guidance, advisory to monitor because everybody is affected by this ongoing conflict, hindi lang workers, kundi pati na rin yung mga travelers, tourists, and now the pilgrims po. So, ang ano natin is makipag-coordinate sa kanila, magbigay ng immediate assistance as needed. So, naka-ready. We have created our task force here, Task Force Ramadan Umrah. Ginawa po natin to nung hindi pa sumabog itong conflict in anticipation of the many pilgrims that will be visiting Jeddah and of course Medina and Makkah during the Umrah or Ramadan season. So meron po tayong composite group of government workers here in Jeddah to help them in the airports and in the pilgrimage sites. Alright, lastly na lamang po bago namin po kayo pakawalan, Consul, may mga contact number po ba na pwedeng matawagan ng mga stranded Filipinos po dyan, especially yung mga kababayan po nating Muslim Filipinos na umattend po dyan sa pilgrimage? Yes, meron po tayo. Definitely meron po tayong mga contact numbers na nakalagay po doon sa mga advisory na binigay natin. Meron tayong dedicated mobile numbers and even sa WhatsApp at pati na rin po sa ating official Facebook account, maaari po sila magbigay ng message, mag-iwan ng message doon at magre-respond din po tayo in due course. Meron pong nakalagay sa ating Facebook channel at pati na rin sa Instagram, nandun po yung ating mga updated contact numbers. Ginawa po natin yung advisory before this conflict at ngayon ay nirevise po natin at ginawa natin sa iba't ibang languages, Filipino and English para po sa benefit ng ating mga kababayan. Alright, Momo Jen. Okay. Thank you so much for joining us, Consul. Panghuli siguro yung atin pong apela pa rin sa mga kababayan po natin, lalo sa mga kababayan po nating medyo nag-aalala na nung kalagayan po nila diyan sa may part ng Saudi, o mga kaanak po nilang nariyan bilang mga overseas Filipino worker, including of course yung napag-usapan nga ho kanina natin, yung mga pilgrim na nariyan po ngayon, Consul. Okay, maraming salamat, Genesis. Gusto ko lang po magbigay ng assurance sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa pamilya ng ating mga OFW na maging kalmado po at maging alerto. Meron po tayong coordination sa ating Department of Foreign Affairs at sa ating Department of Migrant Workers OWA at dito sa ating host government para masigurado po na ligtas ang ating mga kababayan. That is our number one priority here. That is also the instruction of the administration of our government. So yun po, gusto nating hikayatin yung ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia na mag-monitor ng mga government advisory ng Saudi Arabia at i-follow po nila ang ating social media channels kasi nandun po yung ating mga timely advisories and guidance kung paano po responde sa crisis dito sa Saudi Arabia or dito sa Middle East. And we also encourage them not to spread fake news, maging mapanuri po sila sa mga impormasyon na nakikita nila sa social media at wag po nilang i-share yung mga questionable information dahil yun po yung nagiging problema at nagbibigay ng panganib sa ating mga kababayan dito. So yun po ang ano natin, we are on top of the situation here. We have the full support of the Philippine government and the host government. And inshallah, God willing ay matatapos din po ito na ligtas ang ating mga Philippine workers, hindi lamang dito sa Saudi Arabia kundi sa buong Middle East. Thank you so much, Consul General Romel Romato. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ang Consul General po ng Pilipinas sa Philippine Consulate General diyan po sa may Jeddah, Saudi Arabia, mga hombo, si Consul
Romel Romato sa ating pong naging panayam. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.